Hello guys, welcome to my video. And the first video, Napanood na we're ng gonna kapatid nila play sa video at kinumpirmang ang kapatid na si John ang nakatapos. Roblox. Ayon kay alias Totoy, tulad ng ibang missing sa Bogero, I saw pinali daw sa sakong may buhangin ng labi ni Lasco para hindi lumutang sakap pinalubog sa isang palaisdaan sa Taal Lake. Bigyang proteksyon ang mga testigo at investigasyon. friend break. Ang lokasyong binanggit sa posibleng tapunan ng mga bangka, yung Taal Lake sa Batangas. We're not. Ikinakasa na raw ang interagency search effort para mahanap ang mga labi. We're gonna Titignan na natin kung beat down. kaya natin i-recover yung kahit na ilan yung remains. That's O my kaya classmate over mga there. buto-buto sa pati Coast Guard, susubukan natin kunin para yung diving team nila sa Navy. Handa naman daw tumulong ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Woo! We have more than I we have the totally. skills to conduct all types of diving operations. Ayon kay alias Oh, Totoy, guys. desidido siyang panindigan ang kanyang mga pahayag. Tapos na raw ang kanyang affidavit at handa raw niya itong panumpaan at isulibig sa mga otoridad sa lalong madaling panahon. I don't know. Sabi ni Rimulya, nakausap na niya noon si alias Totoy. Bago ba mag-election, nakausap ko. Kaya I have a very good idea yung sinasabi ko. And na-vet ko namin, siyempre, the proof of continuous ability. Basta ang sinasabi niya, mahigit sa daan niya. Ang biktima. Ang mga iba, because nila siya nagsabi niya, nabi ko, pinamahal ko sila. Ayon pa Bro. kay Rimulya, hindi ba mabasa sa pangalan ng ibigay ni alias Totoy na mga sangkot kumula sa krimen na kanila na ngayong iniimbestigahan. Apat na taon na lumipas, No. pero hindi natatapos ang Wala paghahanap sa police hustisya here. ng mga kaanak ng mga sabungero na bigla na lang naglaho. Hinahanap mo talaga namin yung justisya kung sino pong ang nagpabukod sa kanila kung sino mas galing. Sana po ay bigyan ko ng hostation kami nahihirap. Nabagaman po kami wala pong pera. Ang batas naman po ay para sa lahat, hindi lang po para sa mayayaman. Para sa GMA Integrated News, ako si Emilio Sumali, lang inyong saksi. Bago po sa saksi, hinikayat na umuwi sa Pilipinas ang mga Pilipino sa Israel at Iran. Ngayon ang taas ng ulog na bukid o voluntary repatriation. Pinaiiwan sa mga Pilipino bumahay sa mga bansa dahil sa peligro at This is so easy. sa mga Pilipinong nais makauwi ng bansa, pinakailangan silang kontakin ang ating embahada o embahada ng Pilipinas sa Israel at Iran. Ilang oras ang nakaraan, muli umaliwangaw ang air raid sirens sa Tel Aviv at Jerusalem. At ayon po sa Israeli media, may mga tumamang missiles sa Tel Aviv, Negev at Haifa. Auto level. Saksi, si JP Soriano. I don't like auto. Si Elmer nang abutan ng nating parang misa sa isang bahagi ng Tel Aviv, Israel. Nah, that is so hard. Super hard. Buti na lang nakikita siya ng tagwa. This is Pero doon pala babagsak ang ilang debris ng misa ng Iran. Nag-video pa ako. Super video pa ako kasi hindi ginagawa. Kadalasan ng mga Pinoy. Kung wala pang tanto yung lalaki na i-tested ng Iron Dome yung mga misa. Kung tanong ko sa likod ko, abang yung This is nag-video pa pala working. ng mga salamin ng bibigyan. Tapos tinawag na ako, tapos pero late na. Nakaligtas naman si Elmer at hindi naman nagtamo ng sugat. What is Sa panibagong airstrikes ngayong araw, anim ang sulatan ng tamaan ng misal ang mga residential buildings sa Beersheba, Southern Israel. Naroon din No! sa kung saan may itumpong ang sulatan sa pambobomba ng Iran kahapon. Itinanggi ng Israel This ang is sinasabi the ng Iran na may military headquarters malapit sa ospital. Ayon naman sa Iran, limang ospital doon ang napinsala dahil sa airstrikes ng Israel. Ayon sa Human Rights Activists News Agency na asosasyon ng Human Rights Advocates sa Iran, mahigit 600 na ang nasawi sa Iran dahil sa isang linggong sigalo sa pagitan nila at ng Israel. Mahigit 1,000 naman ang sugatan. At sa Israel, di bababa sa 24 ang patay sa Iranian Who strikes. created this? Nasa 700 Bro, ang I don't sugatan. like it.
Noong nakaraang Biyernes, sinimulan ng Israel ang mga pag-atake dahil malapit na raw makabuo ang Iran ng nuclear weapon na anilay banta sa seguridad ng Israel. Inulit ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu sa isang panayam na yan na rin ang presyon ng kanilang ofensiba. Bagamat pwede raw makakasakit ng liderato ng Iran ang ofensiba ng Israel, hindi raw nila yan direktang intensyon. Depende raw yan sa mga Iranian. Ang kaalyado ng Israel na si US President Donald Trump dati nang iginit na makikipag-negosasyon ng Iran kaugnay ng nuclear program nito. Ayon sa White House, magpapasya si Trump sa susunod na 2 linggo kung direktang sasali ang Amerika sa ofensiba ng Israel. Ani Trump, may tsansa umanong magkaroon ng negosasyon sa Iran sa hinaharap. Pero sabi ng Iran, walang tuwa ng negosasyon sa Amerika hanggang hindi natatapos ang mga pag-atake ng Israel. Para ng gobyerno ng Pilipinas sa mahigit 30,000 Pilipino sa Israel, pati na sa Iran. The protocols and the alerts of the host country. Stay indoors and go to bomb shelters. Pinapaliwan din ang mga Pilipinong samantalahin ang repatriation ng paglilikas na ipinagkakita kahit voluntary pa at hindi pa rin sa pilitan. Ngayong gabi nasa nakalipad na papuntang Middle East si Migrant Workers Secretary Lance Kapta kasama ng iba opisyal ng gobyerno para sunduin ang mga OFWs mula sa Israel at Iran sa gagawing repatriation. Ang mga papalikas na Pilipino ibigay mula Israel papunta ng Jordan, apektado na rin ang presyo ng langis sa world market. Kaya para sa trade envoy ng United Kingdom, walang ibang pagpipilian kundi sikatin huwag itong mauwi sa mas malaking pera. What do you mean, no? Process is inflationary and drives costs up for business around the world. We all have to work internationally in the interest of peace. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Solian, ang inyong saksi. Ipatatawag ng NBI ang doktor na nagsagawa ng pagtutuli sa 11 anyos na bata sa Quezon Province. Nasawi ang bata sa loob mismo ng klinik kung saan ginawa ang operasyon. Saksi, si John Consulta, exclusive. Hindi pa rin makapaniwala ang mag-asawang Marlon at Jenny Riano na sa isang igla. Wala na ang kanilang 11 taong gulang na si L.A. Riano. Masundong sa akin. Hindi ko namin alam ang gagawin. Gumawa mo ito para sa amin. Kaya kami tayo sa pinagpog namin. At kaya ito. Sobrang hirap. Hindi ko po na nakakalagilit lamang ko eh. Nitong Abril, dinala nila sa isang clinic sa mula na Quezon ang anak para ipatuloy na videohan nila at aktual na pagtutuli sa kanilang anak. Hindi pa man daw nagtuli, bigla itong nangyasal pagkatapos ng ikalawang turok ng anesthesia na nakita ang CIA sa mismo clinic. Ulit-ulit tatlong taon na binibigay kaya ang anak. Dumating siya sa amin. Sobrang saya namin. Sabi namin, gagawin namin anak para mabigyan ng naman yung anak namin. Tapos gano'n lang gagawin ng doktor pero ako na natin siya. Nalidoktor nga siya. Sabi ko, matanggal na siya ng lisensya. Ako noong sa tayo clinic. Lahat ko. Nang kaso. Nagpasya ang mag-asawa na pumunta sa NBI para humingi ng tulong. Nung napanood po namin sa 24 oras yung series po ng Kainutoy na nangyari sa tulo, yun na po, naisip na po kami lumapit sa GMA para po matulungan kami na nakapunta at magpagreklamo sa NBI. Na makaharap ang opisyal ng NBI, ipinapasa nila ang death certificate ng anak. Nagkaroon ng seizure at tumasok pressure sa brain at nagkaroon ng neurons po. Magsasagawa daw ang NBI ng maraming Bird. Add on top. Yung pagkaka-inject na yun, parang hindi tama. Nagkaroon ng generation at parang na-affect na yung kakagad ng bata. Ang bata, pangalawang turo. Bakit dalawa ang turo? Tama ang dapat dosage
pampamanhid. Ayon kay Director Jaime Santiago, ipapasukti na nila ang doktor para pagpaliwanag sa nangyari. Iimbestigahan natin mabuti at mananagot ang dapat nanagot. Sinunod lang ng pilit ang pangalan ng doktor, pero walang sumasagot sa aming ito at tao. Para sa GMA Integrated News, John Fonseca, ang Lord. Pinagkakaabot sa 10 bilyon peso ang ang hinihingi ang nasa dati sa pagkakagawa posible sa iisang grupo lang. Nangyari na ang pagkakagawa multi sa buo ng kulang sa ibang bahagi ng lubon. Saksi, si Ian Cruz. Radical Miles mula sa Pampangan, Zambales. Wala na Navy ang isang batang panisla. Nakakaibaw ang pagkilos. Nakakalabinulit yung pera ng isang Linggo Command at Philippine Drug Enforcement Agency of India na may kargang manoy itong droga. Fishing vessels normally magkakadikit yan kasi pag may nahuli yung isa, this particular vessel was caught, so it made us You made it, Nang especially, tumabad sa otoridad ang tinatayang mahigit 1,000 kilo ng hihinarang shabu na nagkakahalaga ng 10 bilyong piso. Yung drugs galing sa isang barko na tinransfer yun sa bangka, sa fishing vessel, and then pagpunta natin yung fishing vessel na lang nandun. Wala na yung source ng yung ginamit na pinanggalingan ng drugs. Arestado sa operasyon ng isang walang Bro, kwentong extreme banyaga. demon, but Apat I na mangingis ng Pinoy. Ang banyaga o manong nagrenta sa bangka. We are now checking these records sa ating Bureau of Immigration kung paano siya nakapasok ng bansa. According to him, it's Chinese Malaysian. Kasi yung biktima ng daw ang mga nabiling ng mga isla. Sa baba ng Philippine Shabu, ang naragot ang mga mangisda sa dagat ng Central